A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 69 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga po ay February 7, 2026. And for today's character is about Joseph, still si Joseph pare and now Potiphar's wife. So si Potiphar po, siya yung Egyptian officer na bumili kay Joseph pagkatapos nga po siya ibenta ng kanyang mga kapatid at napunta sa Ehipto. Now, para naman sa ating concept from or by Pastor Russell, Joseph and Potiphar's wife. It's about integrity when no one is watching. So, from the slave market, Joseph became a servant in Potiphar's house, and God helped him to do his work well. But one day, Potiphar's wife tried to make Joseph sin with her. No one else was watching. Joseph could have hidden his sin. But Joseph remembered God. He knows that sin is not only wrong against people but against the Lord. So Joseph ran away even though it cost him his freedom. He was sent to prison but God stayed with him. This story teaches us that obeying God matters most even when it is hard and even when no one else sees. Now, para naman sa ating scripture reading, ito ay mababasa natin sa Genesis 39 verse 7 to 12. At it says, hindi nagtagal, nagkagusto sa kanya ang asawa ng kanyang amo. Ito nga po yung asawa ni Potiphar. Inaakit niya si Joseph para sumiping sa kanya. Pero tumanggi si Joseph. Sinabi niya sa babae, pakinggan niyo po ako. Ipinagkatiwala po sa akin ng amo ko ang lahat ng kanyang ari-arian, kaya hindi na po siya nag-aalala sa mga gamit dito sa kanyang sambahayan. Wala na pong higit sa akin sa sambahayang ito. Ipinagkatiwala niya sa akin lahat maliban lamang sa inyo dahil asawa niya kayo. Kaya hindi ko po magagawang pagtaksilan ang amo ko at magkasala sa Diyos. And kahit na araw-araw ang pangaakit ng babae kay Joseph na sumiping sa kanya, hindi pa rin siya pumapayag. So meron siyang firm belief o firm stand na hindi pwede, mayroon siyang boundary. Isang araw, pumasok si Joseph sa bahay para magtrabaho. Nagkataon na wala kahit isang alipin sa loob ng bahay. Hinawakan siya sa damit ng asawa ng amo niya at sinabi, sipingan mo ako. Pero tumakbong palabas itong si Joseph at naiwan nga yung kanyang kasuotan, yung damit niya doon sa kamay ng babae. At dito ay pinagbintangan niyang ni-rape siya ni Joseph. At ayun nga, ayun yung dahilan bakit nakulong din si Joseph. And para naman sa ating talakayan, number 1, gratitude builds moral strength. Yes, ang pagiging mapagpasalamat ang siyang nagpapalakas sa ating moral. Katulad nga ni Joseph, the way he answered Potiphar's wife na may paggalang, the way he refused doon sa free sex na asawa ng kanyang amo, isinasaalang-alang niya lahat ng biyaya at responsibilidad na ibinigay sa kanya, unang-una ang Diyos. Kaya't kung magkakasala man siya ay unang niyang pinagtaksilan nung nagkasala siya sa Diyos bago sa kanyang amo. And kadalasan, ang kulang sa pagpapasalamat sa Diyos sa maliit o malaking biyaya man ay nagdudulot sa atin na mag-go into temptation. Marahil kung hindi lubos nagpapasalamat nga si Joseph nung time na yon, yung success na binibigay sa kanya ng Diyos ay ginawa niya na yung pangaakit. Ganun din sa atin, lalo na sa mga finances natin, maliit o malaki. If we fail to give gratitude to the Lord, marahil ay magamit mo rin yan sa mga bisyo mo kaysa sa investment, kaysa doon sa mga bagay na makakatulong sa iyo mag-grow. And pangalawa, wise people set boundaries. Kahit ilang beses man yan, yung tukso lumapit, wise people know their boundaries. Ayun nga yung Genesis 39 verse 10, yung kahit araw-araw yung pangaakit ng babae kay Joseph na sumiping sa kanya, hindi pa rin siya pumayag. He set a boundaries. And if you set godly standard, kung mas pinapahalagahan natin ng Diyos, yung mga principle ng Diyos over any good pleasure in our mind and our flesh, we can resist. Maiiwasan natin ito. But the problem nowadays,
instead of flee from temptation ay nilalaro pa yung mga simpleng pag-go with the flow doon nga po sa mga tukso. Though wala naman tayong intention, hindi mo rin namamalayan, gradually you are crossing the line of your boundaries na pala. So be wise on that. That's why it is important to have strong integrity, strong respect for God and to everybody. Kahit walang nakakakita, because point number 3 of teaching, integrity save person from ruin. Ayun nga sa Proverbs 11 verse 3, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Sa Tagalog, ang pamumuhay ng may katapatan ang gagabay sa taong matuwid. Ngunit ang mandaraya ay mapapahamak dahil hindi tama ang kanyang pamumuhay. And ito nga yung katulad kay Joseph, pag walang tao, pag walang nakatingin, dito natetest yung integrity natin. But again, kung choice natin gawin yung hindi tama, it's not just those people o yung amo mo, yung niloloko mo, but God and yourself. As if you are serving your God, di ba? And unfaithful are destroyed by their duplicity, ay yung sinabi sa Proverbs. Ito yung maraming katauhan in different places, iba-ibang katauhan yung pinapakita mo sa iba't ibang lugar at iba-ibang taong kaharap mo. And now, paano ba natin yung mga katurunan ito mula sa storya ni Joseph ay may apply sa ating mga buhay? Number 1, be grateful for God's blessings. Lahat ng bagay, even though you cannot see, ay pagpapala ng Diyos sa iyo. And let our heart be fulfilled of gratefulness sa Diyos. Lagi tayong mapagpasalamat, punuin natin yung puso natin ng pagpapasalamat sa Diyos. Treat all the things as God's blessing. Hindi natin pwedeng i-dismanage kasi biyaya to ng Diyos. And hindi natin pwede gamitin sa kasamaan o para sa sariling kapakinabangan. And if we are again so much grateful with the Lord, nabibuild yung moral strength natin. By the grace of God and the power of the Holy Spirit, we can resist the temptation. And pangalawa, set biblical boundaries. That is why reading the Word of God is very essential. Hindi lang importante, kundi essential in our life. Kasi punong-puno ito ng instruction, godly standard to build or set biblical boundaries. You can have a direction, hindi ka lang basta nagsiset ng boundary na magpapahirap sa'yo, but a boundary na magtutuwid sa'yo. And example sa ating mga buhay ngayon, if you have this one person that you really like, but the lifestyle and benefits or yung lifestyle and belief niya ay sobrang against the Lord. Now, if you set biblical boundaries, alam mong temptation yung pakikipag-hang out with them or sa kanya, then you choose not to go. Kahit gaano man katindi yung pagkagusto mo, if you know the temptation will start there, you will start to flee, tatakbo ka, iiwas. Hindi ka lang basta iiwas lang na nandyan pa rin, but aalis ka. You choose right thing to resist. You choose not to be exposed sa tukso. And pangatlo, run away as fast as you can. Ayun nga, hindi ka lang iiwas bagkus tatakbo ka. Be like Joseph, tumakbo palabas, palayo sa tukso. Hindi niya lang sinabing, ayoko po. Bagkus, tumakbo siya, umiwas siya. Ay umalis siya rather. Hindi siya nakipaglaro, hindi siya nagbabaka sakali na baka tumigil na to kapag andito pa rin ako at hindi ko lang siya pinansin. Ganon. And sabi nga sa 2 Timothy 2 verse 22, flee the evil desire of youth and pursue righteousness. Again, flee. Ito yung tatakasan, hindi iiwasan. And yung desire kasi, ito kasi yung tukso, parang pinagniningas niya yung desire. Then, the more you expose yourself to the temptation, the more the desire gets stronger and stronger. Kaya, dapat takasan natin, hindi lang iwasan, kundi takbuhan natin yung
temptation, yung desire, para hindi na lumaki pa. And kung tatakas tayo, then we will pursue righteousness. When we flee, ito dapat yung patutungahan natin, righteousness. Hindi sa another tukso. Umiwas ka sa isang tukso para pumunta sa isang pang tukso. And ayun lamang po. Again, dapat kung tatakas tayo, ay dapat ipo-pursue natin yung righteousness. At ayun naman po para naman sa ating reflection ngayong araw. Why does being grateful build moral strength? At bago tayo magtapos, let's have a prayer for closing this devotion. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion, Panginoon, na tinulungan niyo kami umuli na marinig ang inyong mga salita, Panginoon, na maging gabay ito, Panginoon, sa pagiging matuwid namin sa inyo, Panginoon. Panginoon, I confess that how weak I am, Lord God, na sobrang hina ko, Panginoon. But Lord God, thank you dahil kayo ang aking kalakasan, Panginoon. Kayo lamang, Panginoon, ang siyang nagbibigay sa akin ng karunungan, Panginoon, na maging matuwid, Panginoon. Lord God, um, inaamin ko po, Panginoon, na sa pagiging mahina ko minsan ay gusto kong gawin na lamang yung temptation, yung parang mas madali na lang pang lamang yung temptation na sundin, Panginoon, kaysa sa inyong pinag-uutos, Panginoon. But, Lord God, thank you sa inyong guidance, sa provision na binibigay niyo, Lord God, and every day, Lord God, by your grace, Lord God, by the power of the Holy Spirit, Lord God, we are able to resist doon sa mga temptation, Panginoon. At Panginoon, palakasin niyo pa po kami, Panginoon, at mag-glorify ka namin sa bawat ginagawa namin, Panginoon. I know, Lord God, you are with us. You are always guiding with us, Lord God. Tinutuwid niyo kami, Panginoon. And help us, Lord God, clean our heart. At ayun lamang po, Panginoon, kayo nawa ang siyang manguna palagi sa aming daraanan. Magliwanag ka, Panginoon, at madakila ng bawat tao, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. And ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. See you again tomorrow for our devotion and I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. Have a nice day ahead and God bless.